Sa mga nagtatanong dyan kung ano po yung the best, itong air-cooled or itong water-cooled na motor. Pero bago po natin sagutin yan, ay alamin muna po natin kung para saan po ba yung air-cooled at water-cooled na yan sa ating motor. Ang air-cooled at ang water-cooled aka liquid-cooled ay ang paraan po ng ating motor upang palamigin po yung kanyang internal combustion engine, kumbaga cooling system niya. At nangyayari po yan dito sa ating cylinder block kasi dito po nangyayari na sinusunog ang ating air and fuel mixture. So nakakapag-create po to ng matinding init at pag hindi po natin tinanggal yung init na yan ay mag-overheat po to. At pag sinabing air-cooled, ang nagpapalamig po dito ay hangin. So binubugahan po ng hangin tong ating cylinder block. At may dalawang paraan po yan. Unang-una po is natural drop at yung pangalawa po is forced drop. Pag sinabi naman po nating water cooled, ang nagpapalamig po dito ay tubig. So hindi lang po ordinary yung tubig kundi coolant. Itong ating cylinder block, may mga butas po yan at naka-jacketed po dito yung tubig. So dito po yung dumadaan. Then siya na po ang nagpapalamig nitong ating cylinder block. So yan mga pare ko, yung ating dalawang cooling system nitong ating motor, isang air cooled at water cooled. Ito po isang motor natin na air cooled, itong ating Kawasaki Barako, at yung system po nito is natural drop. Kumbaga natural po yung ihip ng hangin upang mapalamig po itong ating cylinder block at bumibilis lang po yung ihip ng hangin pag tumatakbo na po itong ating motor. Kaya pag ito po ay nakahinto, yun, medyo mababa po yung ihip ng hangin kaya hindi po masyado napapalamig itong ating cylinder block. Kaya dito sa ating natural drop na air-cooled, mas maganda po dito ay laging tumatakbo. Ito pa po isang motor natin na air-cooled, itong ating Yamaha Mio. Ang system naman po nito is forced drop. Kumbaga po saan niyang inihigop yung hangin, papunta po sa ating makina. Pag andan kasi nitong ating motor, iikot din po itong impeller, hihigop po ito ng hangin at diretso po yan sa ating makina upang palamigin. So gamit nga lang po yung hangin dito sa ating Yamaha Mio. At ito naman po yung ating water cooled or liquid cooled na motor. At isang system lang po yung ginagamit ito, kundi water circulating system. Kumbaga yung tubig or coolant ay ikot lang po ng ikot sa ating cylinder block upang palamigin. Pero bago po yan makarating doon, ay hihigupin muna po yan ng water pump. And then dadaan din po yan sa ating radiator upang palamigin. Then balik po yan sa ating reservoir. At iikot na naman po yan. Kumbaga ikot lang po siya ng ikot. Alam na po natin yung pagkakaiba ng air-cooled at water-cooled. At ngayon po ay alamin natin kung bakit may motor na gumagamit ng air-cooled tulad po ng ating Yamaha Mio at ng water-cooled tulad po nitong ating Honda Click. Dahil bumabase po yan sa nagagawang compression ratio ng makina. At yung compression ratio po is sukatan ng pressure pag ito po ay nasa compression na. Ayan, pag tumaas na po yung kanyang piston, so iipitin niya na po yung kanyang air and fuel mixture at mag-create na po yan ng pressure. At hindi lang po pressure yung nakikreate niyan, syempre temperature, kumbaga mataas na temperature. Yung compression ratio po ng ating Yamaha Mio is 9.5:1 lamang. Kaya nung pinag-aralan niya ng mga engineer ng Yamaha, nalaman nila na kayang-kayang palamigin ng air-cooled yung makikreate na init ng kanyang compression ratio. Kaya yung ating mga Yamaha Mio ay naka-air-cooled lamang. Kabaligtad naman po yan sa ating Honda Click dahil yung compression ratio po nito is nasa 11:1 at nung pinag-aralan po yan ng mga engineer ng Honda ay hindi raw po kayang palamigin ng air-cooled lamang yung makikreate na init ng kanyang compression ratio. Kaya ang makakaya lang daw po nito at makapagpalamig is water-cooled. Kaya itong ating mga Honda Click ay naka-water-cooled po yan. Vice versa pa po yan sa kanilang horsepower dahil itong ating Yamaha Mio, ang kanyang horsepower is 9.3 horsepower lamang. Mantalang ito si Honda Click ay nasa 11 horsepower po to. Kaya mas high performance po itong si Honda Click. Kaya mas marami po siyang ma-generate na init kaysa po sa ating Yamaha Mio. Kaya po siya naka-water cooled. Kaya base po dyan, yung water cooled ay pang high performance kasi yung water or coolant ay mabilis po yan makadisperse or makatanggal ng init. At kung hindi pa po tayo kontento, tara, mag-experiment pa po tayo. Eto mga pare ko, may pinainit po tayong bolt dito. Talaga naman pong ang init at parang po itong ating block. Pag umaandar po itong ating motor, naluluso po itong ating plastiko. At ngayon naman po ay palalamigin natin to ng ating air cooled. Gamit po itong ating electric fan. Isnet ko po siya sa, yun, pag tumatakbo po yung ating motor, ganyan po ang nararamdaman nating hangin. ...30 seconds na po ang lumilipas. Tingnan po natin kung lumamig na po itong ating bolt. So base pa rin ito mga pare ko ay nalulusaw pa rin po itong ating plastic.
ibig sabihin is hindi po natin siya pwedeng hawakan at literally po na napakainit. So gamitin po natin itong ating tubig at ito naman po ang representa sa water cooled at tignan po natin yung mangyayari. Segundo lang mga pare ko, seconds lang ay pwede na po nating hawakan. Nakita po natin kung gaano po kabilis magpalamig itong tubig at kahit search nyo po sa Google na talagang po tubig ang mabilis magpalamig kesa po sa hangin. Teka mga pare ko, hindi pa po tayo tapos kung alin po yung the best, air cooled or water cooled, dahil dito na po papasok yung pros and cons ng bawat isa at unahin na po natin yung air cooled. Number 1 pros po ng air cooled is mura po yung unit, kumbaga low cost. Dihamang po na mas mura tong ating Yamaha Mio kesa po dito sa ating Honda Click. Then pangalawa po is less maintenance dahil wala po siyang coolant na kailangan po natin bantayan at kailangan po natin repilan at kailangan po natin palitan sa tamang oras, hassle free po siya. Pangatlo is wala kang alalahanin sa future kung may masisirang parts kasi ito lamang po siya at wala po siyang kasamang water pump, radiator at mga hose. At wala kang alalahanin kung bibiyahe ka dahil wala ka namang coolant na posibleng matuyuan at masira po itong inyong motor. And sa cons naman, yun nga po, hindi nga po ganun ka-efficient yung air cooled pagdating sa pagpapalamig ng ating cylinder block o itong ating makina. Dito naman po tayo sa ating Honda Click na water cooled at ang cost naman po niya ay kabalik na naman po ng air cooled. At number 1 po dyan, syempre yung price po ng unit. Ihamak po na mas mahal nga po sa Honda Click kaysa po sa ating Yamaha Mio na naka air cooled lamang. Second is meron po siyang hassle dahil meron po siyang maintenance sa coolant na kailangan mong bantayan yung kanyang level at kailangan mo repilan kung kailangan at kailangan mong palitan sa tamang oras. And last is meron kong alalahanin in the future dahil maraming parts itong ating water cooled na pwede masira or mag-premature at the same time pag nasira po to talaga naman pong ang sakit sa bulsa. So yung mga pare ko, so meron pa palang mabaalahanin pag bumibiyahe ka dahil itong coolant mo, babantayan mo po yan dahil wag na wag nyo matutuyan yan, sira itong inyong makina. So yung mga pare ko, yung cons ng ating liquid or water cooled. Sa cons naman po ng ating water cooled, yun nga po, maganda po yung kanyang cooling efficiency, mabilis at maganda po siya magpalamig. So very good po to sa mga long driving at sa mga high performance riding at sa mga racing nyo. Yan, mas maganda po kung naka water cooled po kayo. At yung sagot naman po kung ano po yung the best, ito po bang air cooled o ito po bang water cooled ay babase po yan sa inyo at babase po yan sa inyong pangailangan. Dahil tulad nga po ng sabi natin kanina, kung ayaw nyo po ng sakit ng ulo at yung paggamit nyo lang po is hindi naman po sagsagan at nakakapagpahinga pa rin po itong inyong motor, ay air cooled po ang the best sa inyo. At yung kagustuhan at pangangailangan nyo naman is high performance bike at yung inyong motor ay lagi mainit po yung inyong paggamit. Baga lagi kayo long drive o kaya ginagamit yung panghanap buhay o ginagamit yung pang racing ay water cooled po ang inyong piliin dahil ito po ang maganda sa inyo. So ayan mga pare ko, dumidim na po at alam niyo na po kung ano po yung the best sa inyo. Ito po bang air cooled or ito po bang water cooled.